Andito ako ngayon sa Home Depot mga dre. Nung nakaraang araw nagkabit ako ng dishwasher. Ngayon magkakabit uli ako. Pero sa school naman to mga dre, no. Tama-tama, di ba? Talagang nahahasa ako sa dishwasher, no. Ito naman yung kakabit ko ngayon mga dre, no. Bagong-bago. Ito naman, mali yung size. Dapat 24 lang. Ito standard 30. Ito naman, kapihan. Magkape muna tayo mga dre, no. Bagong kabit lang yan. Ito yung bagong renovate na elementary school mga dre, no. Break time muna tayo. Alam nyo mga dre, yung ginawa kong butas dito sa may ano, yung malaking butas, dinirel ko nung nakaraan. Hindi pa rin sapat yung butas eh. Kasi ano lang yun eh, 1 inch. Yung ilalagay na flexible pipe, 1 inch din. So hindi maipasok. Kaya ngayon, lalakyan ko yung butas. Op! Yan o. Hindi kasya. So, umarkila kami ng mas malaki, mas pinatibay. Yun. Diba? Laki, oh. Ayan ngayon ang bagong butas natin. Ang daming inano mga deno, binagsak na kalat. So para saan ba yung butas na yan mga deno? Lalagyan ng wire yan para sa internet. Papadaanin dyan. Linis. Babalik kami sa IKEA. Hindi para sa IKEA mga deno. Home Depot, isusoli na namin to. Inarkila lang namin to eh. Etong malaking drill, tsaka yung carpet cleaner. 4 na oras. Mamaya tatanong ko magkano inabot mga dreno. Magkano lahat pare? 170. Sa dalawa? Just for 4 hours lang? Mag-ano ka pare? Mag-asfalto? Oo, kasi dapat tayo mag-asfalto. Kailangan laliman mo yun pa. Pag mababaw lang matutuklap din. Matutuklap din pag mababaw lang. Asfalto. Oo. Oh, akala ko siya na maglalabas niyan. O sige, lahin mo na yan doon pare. Doon. Paano baligtad? Dali, i-spread ko muna to. Hilahin mo na yan pag ganon. To. Hilahin natin dalawa. Hindi, baligtad, feeling ko. Kasi pag hinto natin, nasa loob yung tupi. Dapat nasa labas yung tupi. I-grab mo yan para dyan. Oo, dapat pa ganito. Nasa... Ayan. Ang laking basura na ito pare.
Dito uli kami mga dre. Nag-assemble na naman kami ng mga cabinet na bakal. Pangatlo. Last na yan, pangatlo. Anong oras na? Okay, 2:17. Big job! Oo. Ayan o. Isa. Dalawa. Pang last na yun eh. Walang katapusang ano to mga dre, cabinet. Walang katapusan. Yan, pantay na pare. May pampantay itong camera eh. Pantay na. Pares lang, pares lang, di ba? Pares lang yung taas. Ang galing ng bisagra eh, di ba? Oo. Tapos eto lang, oh. Oo nga. Simple nga. Di ba? Mas matindi. Mahirap yung may i-clip mo ba yung... Oo. Tago na yun. Ayaw ko talaga. Ito, ang galing na ito mga dre, no? Yan, oh. Tapos lalagay mo lang ito dito. Hop. Merienda. Merienda, mamili tayo. Alin yung pare? Oo nga, yun nga eh. Pare, pwede i-continue mo. Ano nangyari dyan? Sige. Ito na lang. Naikabit ko na. Ano yan yung Hindi ko ma-figure out. basket niyan? Yung sa may baba. Ito yung mga cover dito. Yung ganyan. Ito yung cover dito yan. Tapos ito, yung dito na ako sa ito. Ito na lang ikakabit ito. Tapos itong mga to na lang. Pero ito pare, hindi kasi ma-figure out kasi kung baliktad ba ako. Sige, titignan ko. I-ano mo na lang pare ha. Tapos kung matapos to pare, ilagay mo na lang dyan sa gilid muna. Lalagyan ko lang ito ng isang upuan. Last na. Okay. Ilabas ko na ito. O ibalik ko na lang kaya to sa lata. Uwian. Pinaka-paboritong parte, mga dre, no, ng araw. Uwian. Pambihira ka. Wala nang magagawa, mga dre, no. Kung di mag-grocery ka. Ang libangan pala rito kasama yung pag-grocery, mga dre, no. Palipas oras. O kaya, pag-uwi mo kasi ng bahay, matutulog ka lang, di ba? Ang sarap sana tumakas dito sa ano eh. Takasan mo yung Canada. Di ba? Kung may pera ka, pasyal-pasyal, mga dre, no. Parang nasa ganun eh, kahit pa paano mainitan ka ba. Huwag lang rito sa Canada, ah. Madulas, medyo madulas, mga dre, no. Saan ako nagparada? Ito pala ako. Okay. Kala ko yun yung sasakyan ko. Dito pala ako mga dreno. Lilinis uli ng sasakyan bago pa makaandar. Wala namang gagawin yung nanay mo dyan. Ikukulong mo lang sa bahay o kaya pagtatrabahuhin mo kung kaya magtrabaho. Lalo na kung matanda na masyado para sa isang malamig na lugar. Tourist na lang para makita naman niya yung katayuan mo dyan sa Canada. Magiging alalahanin mo rin ang matanda at wala ding mag-aalaga kapag nasa trabaho ka. Lalo na sa klase ng trabaho mo na kayod kalabaw. Sa bagay, kanya-kanyang trip yan. Walang basagan ng trip. Kung ang dahilan naman ay para makatanggap ng pensyon, tapos kada 6 na buwan babalik sa Pinas, baka naman hindi na kaya ng matanda bumiyahe pa. Yun, ang sabi ni Ben Tumbling, mga dreno. So, bakit nga ba hindi ko nalang pinag-tourist si Ermat? O kaya hindi na lang super visa? Sabagay, parang tourist din yun, mga dreno. Parang visit visa lang. Yun nga lang, may super. Pagdating sa, Pagdating sa gastos, hindi, una muna, kasi nga, nandito yung opportunity na ma-PR si nanay rito. So, ba't ko i-apply ng tourist kung pwede namang PR? Diba? Kung pagbabasihan yung gastos, hindi ko alam kung anong mas mura o kung anong mas mahal. Pero sa palagay ko, hindi naman nagkakalayo eh. Ganun pa man, kung PR nga na dumating dito sa Ermat, mas maraming advantage yun. Dahil unang-una na yung libreng medical dito, mga dreno. Ngayon, yung sinasabi mo namang pensyon, hindi dahilan yung pensyon dahil para makatanggap ka ng pensyon dito sa Canada, dapat nakapagbayad ka ng tax. Dapat nagkaroon ka ng income, dapat nagtrabaho ka rito bago ka makatanggap ng mga pensyon. Dahil si Ermat darating na rito na senior na, so I don't think na magkakapensyon siya. Wala akong idea mga dre pagdating sa bagay na yan, pero hindi rin ako maasa at hindi rin yun ang dahilan. Tapos ano pa, sabi mo magiging alalahanin mo rin ang matanda, wala din mag-aalaga kapag nasa trabaho ka. Si Ermat ay 61 years old o 62. So, hindi pa alagain si Ermat. At saka, sumunod,
alalahanin, lalong hindi. Hindi ko magiging alalahanin kasi nga kasama ko na siya rito, 'di ba? I mean, mas panatag ako kung kasama ko yung nanay ko dito sa Canada. Kasi nga kung anumang mangyari, nandito ako, personal kong makikita, personal kong maalagaan. Pero hindi nga alagayin si Ermat eh. Malakas pa to, 'di ba? Tsaka trabaho, hindi ko naisip na magtrabaho siya rito. Bahala siya, 'di ba? Kung gusto niya mag-part-time, why not? Kung gusto niya magkaroon ng extra pera, 'di ba? Bahala siya. At ano bang sumunod? Ikulong? Hindi naman, hindi ko na puro negative dreno yung sinasabi mo rito. Kasi sa totoo lang, ang iniisip ko, gusto kong madala yung nanay ko rito kasi gusto kong maranasan niya yung mga magagandang bagay na nararanasan namin dito. Window shopping, pasyal sa ibang lugar, kain sa labas. Yung, alam niyo, kahit paano, yung relax dito mga dreno, hindi ka masyadong nag-iisip tungkol sa pera, 'di ba? Pagkatapos ano pa? Yun nga no, isang malaking bagay yung yung libreng pagpapagamot, pagpapa-check up, 'di ba? Sabi niyo nga pag may edad na, mas maganda na dito ka sa Canada dahil nga sa mga medical na aspeto ng buhay natin 'di ba? Naisip ko rin 'yan kaya mas magiging pabor sa akin kung makarating dito yung nanay ko, 'di ba? Kung sakali man mga dreno na ayaw ni Ermat dito, okay lang sa akin, 'di ba? Sabi ko nga hindi ako magagalit kasi ang gusto ko lang magkaroon yung nanay ko ng pagpipilian, 'di ba? At least may option siya. Ano ba, gusto mo ba sa Canada o sa Pilipinas? Bahala ka. Ang sa akin lang naranasan niya o maranasan niya yung buhay dito, makita niya yung totoong sitwasyon namin. Ngayon pag sinabi niyang ayoko rito, doon na lang ako sa Pilipinas, okay lang sa akin. Masaya na ako doon mga dreno na maparanas ko sa kanya yung buhay Canada. 'Di ba? Kung matatanggap niya at malay natin, 'di ba, magustuhan niya, edi mas okay sa akin kasi nga magkasama kami rito, 'di ba? Hindi ko siya magiging alalahanin na kasama ko siya. Mas magiging panatag yung loob ko na nandito lang siya. Kada 6 na buwan, uuwi ng Pilipinas o ng Canada. Ito medyo mahirap to, no? Mabigat-bigat to, hindi to mura. Anyway, bahala sa Ermat yan mga dreno. Actually, nung unang nakarating ako rito sa Canada, nung unang dumating kami rito sa Canada, ang biyahe namin is, inabot yata kami ng kulang-kulang 30 hours, no? So, pagdating namin dito, parang nakakatamad umuwi ng Pilipinas. Kasi nga mga ang hirap ng biyahe. Yung ganun kahabang biyahe, ang tagal ng layover, parang gusto mong mapahinga muna yung katawan mo. O kung pwede lang, hindi ka na uuwi eh. Kasi nga, ayaw mong mapagod sa biyahe mga dreno. Parang, ewan ko, nadala kami nung biyahe na yon. Pero ngayon naman, okay na. Sige, pwede na. Uwi kung may pang-uwi. 'Di ba? Sa Ermat, bahala siya. Kung kayang makauwi tuwing winter, bakit hindi? 'Di ba? Maraming gumagawa niyan dito eh. Talagang darating ka sa point na mapapagod ka 'di ba? Especially kung may edad ka na. Hindi mo na kaya yung tuwing 6 na buwan o kaya baka ayaw mo na kasi nga nakakapagod. 'Di ba? Parang ang sistema mo nun, pag umuwi ako ng Pilipinas, sa Pinas na ako. O kaya, pag bumalik ako ng Canada, diyan na muna ako sa Canada. Ganun na mga dreno. Hindi na yung balik-balik. Kasi talaga namang nakakapagod. Kami nga napagod. Bata-bata pa eh. Paano pa yung may edad na. Diba? Pero ganun pa man. Is nawa mga dreno. Pag lumabas yung papel is maging favorable sa amin. Diba? Sana ma-PR sa Ermat. Nang sa ganun is kahit pa paano magkasama-sama kami rito. Diba? Maranasan namin mabuhay na magkakasama sa isang bansa na medyo maganda ang laban, mga dreno. Kahit medyo magulo sa ngayon, lalo na sa estado ng politics, mga dreno. Alam niyo na ba yung balita ngayon na kung saan si Justin Trudeau ay magre-resign na nga, mga dreno. Willing na siyang bumaba sa pwesto bilang Prime Minister ng Canada the moment na makahanap yung mga kapartido niya ng papalit sa kanya. At si Pierre na nakalaban ni Trudeau sa darating na eleksyon at sinasabi nilang mataas yung tsansa na manalo is nagbabalak na maghigpit mga dreno, maghigpit o ibalik yung dating sistema ng Canada na maayos na immigration system.
May nabasa akong comment sa video ni Ina mga dreno tungkol nga sa nalalapit na pagre-resign ni Justin Trudeau. Ito yung comment ng isang viewers ni Ina. Anong lahi ang madalas makipagsabuatan sa mga kriminal? Anong lahi ang madalas mang-scam at mandugas ng kapwa? Anong lahi ang tuso at feeling privilege? Anong lahi ang pinagkakakitaan lahat kahit immoral? Anong lahi ang madalas mag-exploit ng immigration system o loopholes? Anong lahi ang walang respect sa Canadian culture? Anong lahi ang talamak sa unfair labor practice, exclusive hiring, under the table pay, etc.? Anong lahi ang walang disiplina sa daan, sa subway, bus, etc.? Anong lahi, mga Dre? Hindi. Hindi tayo. Alam nyo na yun. Kung nandito kayo sa Canada, mga Dre, no? Alam nyo na yun. Sabi nga, may nag-comment pang isa na nadamay lang tayo. At tama naman, mga Dre, no? Sa pagkakataon na to, hindi tayo to. Nadamay lang tayo. Kung nandito kayo sa Canada, mga Dre, may idea na kayo kung sinong lahi, kung sinong mga lahi yung tinutukoy neto, no? Yung ano nga, yung walang disiplina sa daan, di ba? Sa mga bus, may ingay, sa subway. At sa totoo lang, mga Dre, no? Ngayon, marami nang pasaway sa sa kalsada ngayon eh. Imagine, nagda-drive sila, nasa sidewalk sila, di ba? Papasok sa rampa ng sidewalk, mga Dre, no? Nagka-counterflow. Hindi naman sa nilalahat ko, mga Dre, no? May mga may mga, I mean, even yung mga kalahi nila, nagsasabi rin na na dinala nyo pa rito yung mga ugali nyo, di ba? Binigyan na kayo ng pagkakataon makapunta rito sa Canada, pero dinala nyo pa yung pagiging mga walang disiplina nyo dito sa Canada, di ba? Makalat, maingay, magugulo, pambihira. Pero maraming tama rin dito sa atin, mga Dre, no? Sa comment na to. Anong lahi ang madalas makipagsabuatan sa mga kriminal? May ganyan din mga Filipino eh. Di ba? Anong lahi ang madalas mang-scam at mandugas ng kapwa? Pilipino. Kapwa Pilipino. Di ba? Ini-scam yung kapwa Pilipino. Marami rin ganyan eh. Di ba? Sumunod, anong lahi ang tuso at feeling privilege? Eto, medyo minsan ganito tayo, pero madalas hindi, mga Dreno. Kumbaga, hindi tayo feeling privilege eh. Kaya nga tayo lumalaban ng parehas eh. Di ba? Hindi naman tayo tuso. Pero na lang yung tuso sa trabaho, magulang. Yan, may mga ganyan tayong kababayan eh. 'Di ba? Anong lahi ang pinagkakakitaan lahat kahit immoral? Yan, pwedeng tayo rin yan. May ganyan din tayo eh, 'di ba? So, kahit anong lahi naman pwedeng i-apply ito sa kahit anong lahi eh. Anong lahi ang madalas mag-exploit ng immigration loopholes? Tayong mga Pilipino, hindi naman masyado, 'di ba? Kumbaga, nung sumikat lang talaga yung study permit. Tsaka why not, 'di ba? Kumbaga, study permit, why not kung doon ka magiging PR eh, 'di ba? At hindi naman pang-aabuso 'yon, nagkataon lang na may butas nga 'yon na pwedeng maging dahilan para gumanda yung lagay mo sa Canada. So I don't think na may masama ron, 'di ba? Anong lahi ang walang respect sa Canadian culture? Eto, masasabi kong hindi tayo to, mga Dreno. Kasi kahit mga loko tayo, kahit mga siraulo tayo, may respeto tayo eh. 'Di ba? Sumusunod tayo sa batas ng mga bansang pinupuntahan natin, maliban sa batas ng Pilipinas. 'Di ba, mga Dre? Kumbaga, pag nasa ibang bansa tayo, nasa Saudi kami, 'di ba? Ang babait ng mga Pilipino. Kasi nga takot makulong eh, 'di ba? Takot mapugutan ng ulo, kaya alam mo yun, disiplinado, sumusunod sa batas ng Saudi. Nakarating sa Canada, ganun pa rin, mga Dreno. Kumbaga, rumirespeto pa rin tayo sa kultura nila eh. 'Di ba? Kumbaga, hindi nawawala yung pagiging pasaway natin, pero not to the extent na kung saan lumalabag tayo sa batas nila sa masyadong mga Dreno, anong tawag na ito? Masyadong liberal na paraan. Yung mga parali-rally na ganyan, 'di ba? Yung pasaway, di ba? Mga estudyante pa lang, nagrarally na. Anyway, antayin natin, mga Dre, no? Sana, sa mga darating na panahon, bumalik uli yung pagiging welcome ni Canada sa
sa mga taong naghahanap ng mas maganda pang buhay. Di ba? Pero bago yan mga dre, no, sana makarating muna sila Ermat dito, di ba? Unahin ko na sila Ermat. Pasensya na kayo mga dre, tablahan muna tayo ha. Sana yun. Sila Ermat, waiting nga waiting. At hopefully mga dre sa darating na araw. Tingnan natin kung anong magiging damdamin ng nanay ko pag nakarating siya rito, di ba? Pero ganun pa man, sabi ko nga, nasa sa kanya, di ba? Kung mag-stay siya rito sa Canada o sa Pilipinas. Let's see, di ba? Pero magaganda yung naiisip ko pagdating niya rito, no? Gala-gala, pasyal-pasyal, kain sa labas. Paparanas ko sa kanya yung mga bagay na naranasan namin dito. Nang sa ganun is kahit paano masabi ko man lang na natupad yung isa sa pinakamalaking pangarap ko sa buhay ko. Diba? Ganun lang yung mga treno. Okay, Ben Tamplin, thank you. Wait, we don't have to start the day yet.